Magandang gabi po. Nasa ikatlong araw na ang search and rescue operations para kay DILG Secretary Jesse Robredo at dalawang piloto na nag-crash na eroplano sa Masbate. Personal na tinututukan ni Pangulong Aquino ang search and rescue operations para kina Secretary Jesse Robredo. Ang pamilya naman ni Secretary Robredo ay umaasang nakaligtas ang kalihim pero handa rin daw sila sa anumang balita. Nakatutok si Maki Pulido live mula sa Masbate. Maki! Mel, Mike, mag-alas 4 ng hapon, umalis ng Masbate si Pangulong Noynoy Aquino lula ng isang C-130 cargo plane. Dumaan muna siya ng Naga para personal na bigyan ng update ang misis ni Robredo bago ito dumiretso ng Maynila. Pero kahapon pa nandito si Pangulong Aquino at dito pa nga siya natulog para personal na isupervise ang search and rescue operations para kay DILG Secretary Jesse Robredo. Tinutukan ni Pangulong Aquino kasama si DOTC Secretary Mar Rojas ang search and rescue operations dito sa Masbate. Sila mismo ang nagbigay ng update sa mga kamag-anak ni na Secretary Jesse Robredo, Captain Jessup Bahinting at co-pilot Shitis Chand. Sa press con kanina ni Secretary Rojas, nilinaw nito na nasa search and rescue operations pa rin hanggang ngayon. Organisado ang search and rescue operations, may kanya-kanyang lugar na ginagalugad ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force. Iniikutan na rin ang mga baybaying dagat sa mga posibleng survivor. Ang Presidente concerned of course sa family ni Sec Jess Robredo and of course also sa piloto at sa co-pilot. No? Sabi nga niya, to quote him, is that Sec Jess is not just an kawani niya sa gobyerno or katrabaho niya. No? Hindi lang mga personal friend. Pero parang comrade. Ang kuya ni Secretary Robredo kahapon pa nandito. Nakatutok siya sa operasyon. Umaasa silang may magandang balita pero handa na rin daw sila ano paman. Personally, mas mabuti pa tanggapin ko na kasi para I want to do another hurdle rather than expect him to be found na buhay yung after. Yung first day, umaasa pa ako. Yung yesterday, parang I started losing it. Today, halos, siguro kailangan tanggapin ko na eh. May pakiusap lang din sila patungkol sa mga lumalabas na balita sa mga social networking site. Sabihin, they were safe, and then we're so happy, and then after a while, sasabihin nila, it was an unconfirmed report, it's not true na. Nandito rin sa Masbate mula kahapon ang anak ni Captain Bahinting pero tumanggi muna itong magsalita sa harap ng kamera. Kaninang hapon dumating na dito sa Masbate ang ama ng co-pilot na isang Nepalese. Sabi ng mangingisdang si Joseph Beldan, nakita niya nung Sabado ng hapon na gumegewang-gewang ang isang eroplano. Mababa na raw ang lipad nito at malapit na sa runway ng Masbate City Airport. Bumagsak daw sa dagat ng Masbate ang eroplano at bago tuluyang lumubog, nakita raw niyang lumutang ang isang lalaki na may sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Si Chief Inspector June Abrasado ang AD Camp ni Secretary Robredo. Nakabulusok niya. Mga 5 minutes yung nga nakita ko isang tao, nakalutang na, may dalang bag, saka nakasapatos pa siya. Yun, ang bigat nga ng bag niya nandala. May sugat siya dito, at saka putok itong uso, saka dito sa katawan. Saka at pa siya magsalita nung kinakausap ko siya. Kasi tinatanong ko nga yung sinong pangalan niya, hindi pa siya nakapagsalita. Kasi parang hilo pa siya. Hanggang sa ngayon naman, Mike, ay nandito pa rin sa command center dito nga sa Masbate City ang anak ni Captain Jessup Bahinting na si Sara, pati na ang kuya ni Secretary Robredo na si Butch. At kahit naman nakaalis na, pabalik nga ng Maynila, itong si Pangulong Aquino ay nandito pa rin ang ilan sa kanyang mga cabinet secretaries, sina DOTC Secretary Mar Rojas, Defense Secretary Voltaire Gasmin at si Budget Secretary Butch Abad. Mark? Hanggang ngayong hapon o malapit na magabi, meron pa rin mga dumadating para tumulong sa search and rescue para kay Secretary Robredo at yung dalawang piloto, Maki? Actually, ang nakabalik na mula dito sa command center, mula nga dun sa dagat, Mike, ay yung mga
technical divers na sumisid hanggang 200 to 250 feet na nagsimulang mag-dive ng mga alauna ng hapon. At yun yung ang dala nilang report, Mike, at ito yung kanilang briefing sa mga kalihim na nandito pa rin sa command center. Isang oras yung briefing, Mike ano? At katatapos nga lang nito ay yung nabanggit mo kanina na picture, sila yung may baon noon. Yun yung nakunan nila dun sa ilalim ng dagat. At maliban nga daw doon, sinabi rin ng mga Navy technical divers, dalawang grupo kasi yan, Mike, ano? May grupo ng mga foreign technical divers na mga sibilyan na galing Cebu at may 4 rin na mga Navy technical divers na sumisid din. So ito ay kinumpirma rin ng mga taga-Navy na technical divers at ang dagdag naman na report ng mga taga-Navy ay maliban dun sa picture na ipinakita mo kanina, Mike, ay meron pang ibang mga debris around 30 feet from the first debris that was found. That was the picture that was shown earlier. Okay, Maki, ang ibig ko sabihin, meron pa bang dumadating dyan sa Masbate na mga galing sa iba't ibang dako ng Pilipinas na tutulong din sa ginagawang search and rescue operation sa mga panahon ngayon, Maki? Halos sabay dumating, Mike. Unang dumating yung taga-US Navy na may dalang sonar. Ito yung dinala na nila kanina bago mag-alas 4 na ng hapon doon sa dagat. Pero wala pa tayong update kung ito nga ay inilubog na at kasalukuyang ginagamit. At maliban dito ay may dumating din na isa pang equipment mula sa Amerika para pangtulong din dito sa search and rescue operation para kay Secretary Robredo. Maraming salamat, Maki Pulido.